Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Tony Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan natin muli ang impeachment proceedings diyan sa mababang kapulungan. Sapagkat kahapon lamang ay meron na namang panibagong grupo na naghain at dumulog diyan sa Korte Suprema upang magsampa ng petition for certiorari and prohibition. Kung maalala ninyo, unang nagsampa nito yung grupo ni Atty. Torion, sinundan mismo ni Vice President Sara Duterte, at kahapon nga ay may 17 halos lahat ay abogado na nagsampa ng petition for certiorari and prohibition. Ang layunin po nila ay hilingin sa kataas-taasang hukuman na mag-issue ng temporary restraining order para ipatigil ang impeachment proceedings sa mababang kapulungan. Diyan po sa House of Representatives. So, yung isinampang petition ni Sara Duterte ay halos hindi muna binigyan ng pagdinig ng ating Korte Suprema sapagkat binigyan ng 10 araw ang mababang kapulungan upang sagutin ang petisyon na isinumite ng Vice President na si Sara Duterte. Pero dito sa mga petition na to, lahat-lahat, halos pare-pareho ang kanilang argumento. Ang unang-unang argumento ay yung one-year bar rule, yung constitutional limit in the filing of a complaint for impeachment against an impeachable official. So, ang batayan ng mga petitioners, siyempre, yung Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution. At dito po sinasabi na hindi maaaring simulan o mag-initiate, no? Ang impeachment, no? Laban sa isang opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. So, halos pare-pareho ang argumento mula doon sa unang nag-file ng certiorari kay Vice Presidente at ngayon nga dito sa 17 grupo ng mga abogado. So, pare-pareho sila na iginigiit na dahil may mga naunang reklamo ng inihain bago pa man isinumite ang mga reklamo nitong Pebrero 2026, ang kasalukuyang proceedings ay maituturing, no, na second initiation na ipinagbabawal ng saligang batas. Kung maalala nyo, nagunahan pa nga ng pagsusumite ng reklamo against VP Sara Duterte sa Kongreso for impeachment. At ito yung ginagawang butas ngayon ng mga kalaban ng Vice President na hindi dapat matuloy ang impeachment proceedings na yan dahil may paglabag sa one-year bar rule. Dahil may nauna ngang naisampa na hindi pa tapos yung one-year bar rule ay may nagsampa uli ng reklamo against the Vice President. Ngayon, yung pangalawang argumento dito ay ang Kongreso daw ay may plenary power sa impeachment, ngunit hindi ito absolute. Dapat itong sumunod sa rules of procedure. At ang paggamit ng mga subpoena, no, para sa bank records at pag-imbestiga sa mga issue na wala sa original na reklamo ay tinaguriang isang fishing expedition. So, ayon sa mga abogado, ang tungkulin ng Kamara sa puntong ito ay tukuyin lamang kung ang reklamo ay sufficient in form and substance, hindi ang magsagawa ng isang ganap na full-blown trial. Dito medyo napupulaan ng House Committee on Justice sapagkat madalas nilang ginagamit before the filing of this petition for certiorari ang mga katagang mini trial. So, bumuwelta sa kanila ngayon to at dito sa tatlong petition for certiorari, palaging nakabuntot itong argumento na to na nagkakaroon na ng mini trial dyan sa House Committee on Justice. Okay, so isa pa, yung pangatlong argumento nila dito ay nagkaroon po ng paglabag sa due process at separation of powers.
Alam niyo po kasi sa ilalim po ng ating saligang batas, ang Kamara ang tagapagsakdal. Kumbaga siya yung prosecutor, siya yung piskal, no? Na umaaktong parang piskal. At ang Senado po ang umaakto naman na hukuman. Sila yung mga judges, yung 24 na senador na yan, ang magsisilbing judges. Yung nasa House of Representatives, mga prosecutors yun. So, dito ngayon, ang argumento nila, nagkakaroon umano ng usurpation of judicial functions. Diba? So, ang malalimang paglilitis at pagpapakita ng ebidensya sa committee level ay tila inaagaw na ang mandato ng Senado bilang tanging impeachment court. So, yan yung isa sa pinaka-argumento ng mga petitioners for certiorari and application for the issuance of a temporary restraining order. So, dito, pumapasok tuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang doktrina. So, ano yung unang doktrina na pumapasok dito sa usapin na to ng impeachment, no, laban kay Vice President Sara Duterte? Yung unang-unang doktrina ay yung tinatawag nating political question doctrine. Ito yung paniniwala na ang impeachment ay isang political process, no, at hindi dapat pinakikialaman ng korte ito, miski ang Korte Suprema. So that is the political question doctrine. Pangalawa, yung power of judicial review. Dito, ang kapangyarihan po ng Korte Suprema na ituwid ang anumang sangay ng pamahalaan kung ito ay lumabag sa konstitusyon o nagmamalabis na sa kanyang kapangyarihan. Kapag kasi nakita ng Korte Suprema na anumang ahensya ng ating pamahalaan ay nagkakaroon na ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, papasok ang Korte Suprema. Andi dito ngayon yung doktrina na kung tawagin natin ay yung power of judicial review. So, sa kasalukuyan, ang Korte Suprema po ay nag-utos na sa Kamara na magsumite ng kanilang paliwanag. Magkomentaryo doon sa petition for certiorari with application for the issuance of temporary restraining order. Di ba nga magkakaroon nga ng hearing, no, sa Committee on Justice sa House of Representatives on April 14. Pero since nabigyan sila ng 10 days within which to comment doon sa petition for certiorari and application for TRO, mukhang matutuloy yung proceedings on April 14 kasi ma-maximize nila definitely dyan yung 10 days within which to submit their document. So habang walang TRO, ang proseso sa Kamara ay mananatiling legal at tuloy-tuloy. Ang magiging desisyon dito ay magsisilbing mahalagang jurisprudence sa lawak at limitasyon ng kapangyarihan ng lehislatura sa pagpapatalsik ng mga hinalal na opisyal. Okay, so napakaganda ng batas talaga pag iniintindi ito. Although medyo masalimot, pero makikita mo na bawat galaw, bawat aspeto, bawat ahensya, bawat branch of the government ay nagkakaroon talaga ng pagsusuri, pag-check sa bawat isa para malaman kung meron mga umaabusong mga ahensya o opisyal ng gobyerno. So ang pangunahing tanong na sasagutin ng Korte Suprema ay kailan ba eksaktong nagsisimula ang initiation ng impeachment at hanggang saan ang laya ng Kamara sa pagkalap ng ebidensya bago ito iakyat sa Senado for the impeachment trial of the impeachable official. So yan po ang mahalagang katanungan na sasagutin ng ating kataas-taasang hukuman. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know